Ngayon po, sasagutin na naman po natin ang mga katanungan ng ating mga viewers, ating mga followers, at ating mga subscribers. Bago po ang lahat, nais ko pong hilingin sa inyo na pakishare po ang video na ito para mas marami po tayong matulungan. Pakilike po, mag-comment po kayo kung may nais po kayo itanong uli para magawa po natin ng video para mas sagot po natin ang inyong mga katanungan. Makapagdagdag po ng lakas ng loob, saka makatulong po sa inyo na gumaling na rin po kayo. Tapusin nyo po ang video na ito para mas marami po kayong matutunan. Hindi lang po nanonood lang kayo. Kailangan kasi habang pinapanood nyo, ipasok nyo po sa isip nyo na sana gumaling na rin po kayo. Ito po, unahin po natin ang katanungan ni Raywell. Paano mo masasabing nakawala ka na sa anxiety? Sana po masagot. Maganda po itong tanong na ito, kaya ipaliwanag ko po sa inyo, sir, kung nagiging ano po kaya kita. Kung friends po kita sa FB or di kayo nakapag-message ka sa akin sa messenger ko, siguro nakikita nyo naman po yung aking mga ginagawa kung paano ako gumaling. Kasi lahat nagagawa ko na at saka hindi na ako nakakaramdam ng mga sintomas ng anxiety. Ganun lang po yun. Kaya sinasabi ko na gumaling na ako. Saka ito, sir, para makita mo yung full video na ito, gawan ko po ito ng video yung katanungan mo na magiging maayos ito. Kasi mas maganda to eh. Napakaganda ng tanong mo. Salamat po. Ipaliwanag ko na rin po lahat doon kasi gusto ko isang video to yung tanong mo eh. Para maliwanagan po kayo. Okay po. Salamat. Naranasan nyo pa rin po ba na araw-araw ninyo na lang binabantayan paghinga nyo? Pero kapag nililibang nyo sarili nyo, hindi nyo naiisip? Ay, hindi na po. Dati ganun talaga ako. Kasi lahat ng yung halos lahat ng ginagawa ko, kahit busy man ako, pinapakaramdaman ko pa rin yung yan, kagaya niyan sa sintomas niya na nahirapan sa paghinga. Kahit busy ka, pero doon pa rin ako nakapokus. Kasi yun ang time na yun na parang kulang pa ako sa kalaman, kulang pa ako sa idea, kaya hindi ko yun nagagawa. Pero nung okay na po, na laman ko na ganun lang pala, anxiety lang to. Yung po, unti-unti pong nawala yun sa akin. Hindi naman po bigla. Kasi process naman po talaga. Opo, naranasan ko to. Kasi kaya nagkakaganon sa inyo po dahil doon ka nakapokus eh sa paghinga mo. Wala ka na sa ibang bagay na ginagawa mo. Doon lang. Paikot-ikot lang yung mo doon, yung isip mo na lagi kung ano may mangyari sa'yo dahil nahirapan ka huminga. May mga ganon talaga. Ito, naranasan ko po ito dati. Pero ngayon, hindi na po, hindi na. Kuya James, normal lang po ba sa anxiety may ririnig mo yung heartbeat mo? Para sa akin, hindi naman po yan naririnig. Sa pakiramdam mo lang po yan. Pinapakiramdaman mo yung heartbeat mo. Dahil, siyempre, ang puso at saka utak, sa utak kasi yung pakiramdam eh. Nakakonekta po yan. Kaya parang iniisip mo, naririnig mo yung tibok ng puso mo. Hindi po yun totoo. Hindi mo naririnig yun. Pakiramdam mo lang talaga yun. Kuya James, tanong ko lang, bawal ba ang chocolate sa may anxiety? Hindi naman po talaga totally bawal siya. Pwede naman po kayo kumain yan. Kasi ang chocolate, meron po yatang ingredients yan na parang Mahirap kasi may paliwanag. Kasi hindi ko naman to talaga pinag-aralan. Pero pag kumain na rin ako talaga ng chocolate dati, natatrigger po talaga ako. Kasi una yata may caffeine din to eh, yung mga chocolate, kaya parang nagiging yung isip mo nagiging hyper or di kaya nagiging active sa mga pag-aalala, sa pag-iisip mo ng kung ano-anong mga nararamdaman. Hindi naman talaga siya bawal. Pwede po kayo kumain, huwag lang naman sobra. Ganun po yun. Kuya James, sana po masagot nyo, subscribers nyo po ako. Natural lang ba ito na nervyos, nahihilo? Grabe kung mag-isip. Hindi makapag-concentrate sa mga ginagawa, palaging balisa, sumasakit ang ulo, hindi na din makatulog ng maayos. Medyo mahaba po yung tanong nyo, pwede po kayo magpa-check up. Kung nakapagpa-check up man, tapos normal yung mga laboratory mo, mga lab test na pinagawa ng doktor sa'yo, yung mga request nila, tapos ang result is normal, clear lahat ng result, ibig sabihin, anxiety lang po talaga yung nararamdaman mo. Nervyos lang po yan. Dahil po sa sobra mong pag-iisip, sa sobra mong pag-aalala sa mga sintomas na yan, sa mga nararamdaman mo, kaya po nagiging ganun ka. Kasama po yan sa sintomas. Nandun din po yan sa 35 symptoms na ginawa kong video. Kung maaari po, pwede nyo pong panoorin para maliwanagan din po kayo. Opo, kasama po ito.
Sir, totoo po ba na acceptance lang gagaling na anxiety mo? Ito, ipapaliwanag ko sa iyo. Maganda itong tanong mo rin eh. Ganito po kasi yan. Kung isipin po natin na acceptance lang ang makapagpagaling sa atin, ay di, wala na sanang nagkaka-anxiety. Makakaramdam lang ng ganong sintomas, i-accept mo lang, gagaling ka na. Hindi po. Ang sinasabi po kasi acceptance, parang kumbaga sa sa niluluto mo, parang ricado siya para mapasarap ang niluluto mo. Ganun po yun. Parang siya, yung ingredients ng ang pagaling, acceptance. Kasi marami yan eh. Hindi lang naman acceptance eh. Diba? Hindi po doon. Hindi po, kung acceptance lang, wala nang ganong sasuffer nito. Napaka lang nun. Napakadali lang eh. Acceptin mo lang. Tapos nang nararamdaman mo kasi na-accept mo na. Hindi po yun. Marami pa pong proseso na ginagawa para gumaling ka. Kasama na rin po yung acceptance na yan dahil malaking naitutulong talaga yan sa iyo. Isa lang po yan sa sa mga proseso na kasama sa paggaling mo. Acceptance. Kuya James, normal lang ba na parang nangihina mga binti tsaka yung hilo na hindi maintindihan tsaka palaging masama ang pakiramdam? Napaka-normal po yun sa taong may anxiety. Kasama talaga yan. Unang-una yung hilo niyan. Meron naman may anxiety na walang hilo. Meron namang, kasi tayo talaga, hindi pares-pares yung mga sintomas, hindi pares-pares yung mga nararamdaman. Kaya ayun, medyo nahihirapan yung iba dahil nga po sa mga sintomas na ganito, dahil kulang lang po sila sa kaalaman. Kuya James, sana mapansin mo katanungan ko kasi ako po ngayon ay nakakaranas ng GERD at anxiety. Ang naranasan ko po ngayon ay nahihilo araw-araw tapos mga mata ko parang bumabagsak at lumalabo. Isa po ba to sa mga sintomas? Salamat po. Opo, ito talaga ang kadalasan na nararamdaman pag may anxiety ka. Kagaya ng na ito, yung hilo araw-araw, kasama po talaga yan. Tapos yung lumalabo, isa po ba to sa... kasama yan. Kasi ako nga dati nagpasalamin din po ako eh. Nagpasukat rin po ako lahat-lahat. Salamin. May... Bale yung ang sa akin lang ng opta ay astigmatism lang. Kaya yun, kasama talaga to. Parang bumabagsak at lumalabo. Normal po yun kasi una kasi niyan, kaya kayo nahihilo naman talaga. Kulang sa pahinga, kulang kasi kayo sa tulog. Kahit tulog ka nag-iisip ka ng mga sintomas na yun na kung na may sakit ka na ba talaga, mga ganun. Kaya hindi ka makatulog na maayos. Kaya parang babagsak yung mata mo. Ganun yun. Kuya James, tanong ko lang po. Nung kasagsagan ng yung GERD, nakaba kayo ng constipated o yung paiba-iba, yung dumi o kulay, tugis? Hindi naman po talaga kasama to sa yung constipated na to. Bali, dapat nga, pa nga ito pag mayroon kang ganyang mga karamdaman, parang ang tiyan mo kasi makulo. Halos nga dapat nagiging basa yung mo nito, nagiging basa yung dumi mo. At saka isa pa po yun yung yung mga sa kinakain. Minsan kasi may mga nakakain tayo na halimbawa, kumain ka ng maasim, mangga or santol, di ba? Medyo magbasa po yung mo, dumi mo. Kaya pa iba-iba. Para sa akin sa kinakain At saka kailangan kasi uminom ka ng maraming tubig para hindi ka magiging constipated. Ganun po yun. Normal naman talaga pa-iba-iba yung kulay at hugis dahil nga sa kinakain. Sa hugis naman, normal po yun. Iba-iba talaga yan. Hindi naman pares-parehas yan. Kuya James, na-experience nyo din po ba na parang bingi ang tenga at parang nakakabara yung ilong? Kaya parang hirap huminga? Kasama po talaga to sa sintomas. Kagaya ng yung bara sa ilong, minsan kasi para kang may sisipon, para kang sinisipon na wala naman. Kaya para kapag may sipon, para kang nabibingi tuloy. Kasama po ito. At saka, siyempre, isa na rin po yung nahirapan ka huminga kasi parang feeling mo may sipon ka. Kuya James, ask ko lang, kung part pa rin ba ng may GERD at anxiety na bigla na lang nararamdaman na panginginig ng kalamnan or parang nagbabibrate ang kalamnan? Minsan kasi paggising nararamdaman ko siya. Thank you po. Opo, dulot po yan ng stress kaya may mga ganong case talaga. At saka yan kasi laging laman ng isip mo. Kaya nasasanay, tumatatak sa isip mo na tuwing ganun matutulog ka hanggang sa pagising mo yun. Nararamdaman mo pa rin. Opo, kasama po ito. Natural lang po ba Kuya James na parang nilalagnat pero hindi naman mainit ang katawan? Opo, kasama to sa sintomas. Ganun ako dati. Yung parang akala mo may lagnat ka. Akala mo, pag nagano ka naman, yung temperature, hindi naman gano'ng mataas. Normal po yun. Opo, kasama po ito.
Kuya James, kasama din po ba sa GERD yung dual ng dual? Palagi na wala naman lumalabas. So po kasama yan. Dala ng acid po kasi yan. Ako nararanasan ko dati yan tuwing umaga pag gising ko bago ako maligo, nararamdaman ko po yun. Napakahirap din kasi parang may mga plima na naiipon sa ano mo, ito sa lalamunan mo kaya parang naduduwal. Po, ganun po talaga yun. Kasama po yun. Sir, tanong po, nagpa-blood test po ba kayo para sa thyroid? Napanood ko lang kasi halos pareho ang sintomas ng hyperthyroidism at anxiety or kahit sa GERD. Sana masagot. Opo, nagpa-thyroid pa ako. Ang request po sa akin sa thyroid yung T3, T4, THS. Pero ang pinagawa ko po noon package, lahat-lahat na. Kaya bumayad ako ng malaki. Nasa 2,000 plus. Pinagawa ko po yun dahil nga po siguro nung nagpa-check up ka sa doktor, sinasabi mo na kumakabog-dibdib mo kaya inano ka sa thyroid kasi magkaparehas yung sintomas po niyan. Opo, nangyari sa akin yung nagpa-thyroid pa ako. Boss James, yung bang paninikip ng dibdib nyo, matagal ba bago nawala? Sa akin kasi 1 month na lalo na pag nakahinga ako or nakaupo. Salamat, Boss James. Ang paninikip ng dibdib ko kasi nung nagsimula yung anxiety ko March 12, 2020. Ramdam ko yun hanggang sa pagaling ko ng 2020, mag-2022. Kasama po yun. Pero nung nawala na talaga yung anxiety ko, hindi ko na siya nararamdaman. Kasama po ito. Paghinga or nakaupo. Oo, pag nakaupo. Siyempre, ang tiyan mo nakaganyan. Kaya nahirapan ka huminga pag nakaupo. Ayun po. Bali, wala na po tayong pagkatanungan. Bali, gagawa na lang po tayo ng ulit na iba pang video. Ayun po. Salamat po sa suporta nyo. God bless po.